Sunod naman natin ay si Kabahay. Kabahay goes. Yan. Si So, Rods. grabe yung ano, yung mga sharing nila partner siya and partner diyan. Napakahirap sabayan no. Sa totoo lang napakahirap nung tanong. Tulad sa akin no, produkto ako ng isang broken family. So naghiwalay yung nanay at tatay ko. So yung nanay ko nagpunta ng abroad sa pangarap na makatapos ako ng pag-aaral no. At maitaguyod ako at makatapos bilang isang nurse. Kasi yun yung panahon na sikat yung mga sikat Oo, nurse, sasagsagan yung mga nurse. So maraming nurse sa pamilya no. Yan. So syempre hindi nag-work yun dahil dumating din sa panahon na pagkakataon na dun sa kalagitnaan ng pag-aaral ko na parang hindi na rin ako masaya dun sa ginagawa ko. Parang ganon. At dumating na rin na ayan niloloko ko na yung well literal na yung pang tuition ko nagamit ko na sa hindi magandang like binarkada ko. So ginawa ko, hindi ko na lang tinapos yung pag-aaral ko and nagtrabaho ako locally and then later on nangarap din ako mag-abroad kasi sabi nila yun daw yung susi no sa financial freedom. So nag-abroad po ako for 5 years. And amid the pandemic po, umuwi po ako na Pero wala rin single ka pa during that time na single nag-abroad po. ka? Single po ako nun, boss no. So umuwi rin po ako doon kasi hindi rin talaga siya nag-work. So parang nabuhay ko lang yung sarili ko. Nakapagbigay ng konti sa pamilya pero wala talaga yung nakapag-invest ako sa mga malalaki mga hard asset mga ganun. So then even nung nandun po ako sa abroad, sobrang fascinated na ako sa idea ng real estate. Not necessarily sa pagiging ahente po no. Yan, gustong-gusto ko yung property investing and then nangarap din ako mag-invest nung nandun po ako sa abroad na sana magkabahay kami. So nagtitingin ako sa YouTube, nakita ko yung mga videos ni Boss Ralph. So hindi ako na-hook dun sa idea na kung paano yung proseso ng pag-avail ng bahay. Pero na-hook ako doon sa mga motivational, yung parang mind setting. So nag-PM ako kay boss no na, boss baka pwede pag-uwi ko, pwede ako mag-ahente. So wala pa rin naman akong idea no, no kasi first time ko papasukin yung real estate. Though hindi rin ako masyadong active noon, parang hindi ko rin sineryoso pa yon. So syempre nung pag-uwi ko from abroad, sinubukan ko magnegosyo, pero mataas yung overhead expenses. Hindi rin po tumagal. Parang sige, sarado na lang. Tapos nagtrabaho po ulit ako. Pumasok ako bilang isang call center agent po. So luckily, maganda naman po yung kinakantungan, no? Pero dumating din sa point na exhausted na rin po ako. Parang hindi nga po ako masaya. So kung tutuusin, napakahirap na kumbaga yung bitawan mo yung employment kasi hindi ko sasabihin sa lahat na madali 'yon na umalis ka doon sa comfort zone mo. Pero siguro mas mako-consider ko na lang yung sarili ko na risk taker without backup plan. Nag-resign ako. Pero nakita ko kasi doon sa real estate sa pagbebenta ko ng bahay na parang ewan ko somehow kasi parang na-inlove na ako doon sa pagbebenta ng real estate na parang nandito eh, parang ito yun eh. Parang ganon. May ganon, May embodiment na. may embodiment po So yun. paggising, pagkain, so nandun lahat. Parang nasa sistema muna siya. Yun. Hanggang sa mapanaginipan mo na lang yung mga bahay. Exactly. Ganon talaga yung pakiramdam ko, boss. Guys, ganon talaga. Kaya sabi ko, alam ko hindi to magiging madali. So nag-uusap kami. Napakahalaga po no, yung pag-uusap. Yes, yung pag-uusap ninyo rin ng partner nyo. For example, meron po kayong partner na ito, kailangan natin ng sacrifice. Ikaw, mag-employ ka muna. So ako, ito, ganito yung gagawin natin. Suportahan. Kasi napakahalaga din ng pagsuporta. To be honest, doon nagsisimula ako, kontra din yung vibe ko eh. 'Di ba? So tumatakas na nga lang ako para mag-ano. Tumatakas ako sa mga tumatakas ako, nagsisinungaling ako para lang makapunta sa tripping, makapunta sa office kung may mga events. Ganun ako kaseryoso sa real estate. So luckily naman and grateful ako and thankful na ngayon okay naman na siya, sobrang supportive na siya. Siguro dahil nagkaroon na rin ng mga results
'Di ba? Yun talaga yung pinakamahalaga din. Yes, Paano yung outcome. result mo? 6 digits. Tumawa na lang. Masabi kayo Hindi, na ano, hindi una kasi ano eh, parang kapag nagsisimula ka sa negosyo, hindi man siguro sa real estate selling, no? Unang-una talaga yung mga kamag-anak mo, kapamilya mo, na ini-expect mo na supposed to be sila yung magsusupport. Sila yung parang ano eh, parang kontra talaga no sa simula. So sila yung parang dream stealer kung tutuusin mo. Pero not necessarily dream stealer, but I mean is hindi mo lang makikita yung support sa kanila muna. Lang kasi sila. Oo. Unang-una, pwede rin kasing ang reason doon is hindi pa rin nila naranasan. Hindi pa rin kasi sila na napasok sa ganung avenue, no. Oo. May mga fears sila, may mga doubts sila na gano'n na baka yung feeling din nila na parang nag-aaksaya ka din ng panahon na ay bakit instead na nagtatrabaho ka para may sweldo ka nag-aaksaya ka ng panahon, wala ka namang kinikita diyan, parang suntok sa buwan naman na may kita ka diyan or what, parang gano'n. So Kasi boss, 'di ba, pinalaki tayo sa kultura na mag-aaral ka para magkaroon ka ng trabaho. So makikita nila lahat sila papasok ng umaga, uwi ng gabi pagod. Samantalang ikaw nasa bahay ka doing real estate, 'di ba? Oo. So parang syempre yung iba isipin bakit nandito ka lang sa bahay, parang gano'n. So, yun. Kaya swerte rin tayo kasi mas marami na yung oras ko sa anak ko, sa pamilya ko habang kasi ito kino-consider ko na siya na profession talaga, no. Yung iba siguro isipin nila na parang part-time lang. Oo. Pero sa akin trabaho talaga 'to, hanap buhay talaga yung tingin ko dito. Kaya yun yung ginagawa ko. Minsan nga yung wife ko sasabihin niya, "Kakagaling mo lang sa site, bakit babalik ka ulit sa site?" Oo. Sabi ko, ikaw din naman 'di ba nagtatrabaho ka araw-araw, pumupunta ka sa opisina o sa bangko. So ganun din naman yung sa akin. Sabi ko kung mas maliit yung efforts natin, hindi mas maliit din yung magiging Outcome or results. results natin. So parang ganun lang din naman po. So yun, overall, napakahirap po, no, hindi magiging madali yung pag-resign ninyo. Halimbawang plano po ninyong pasukin po yung pagiging ahente po, no. So kailangan nyo lang din talagang pumili po ng tamang realty. Kasi marami rin po talaga kaming mga kasamahan, no, sa ibang mga realty na kulang yung support system nila. So sobrang swerte na lang din talaga kami na ayun, nandito kami sa RCT Real.